Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Ray Luwang Nagbatas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so bago tayo magpatuloy, kung kayo po ay bagong pasok pa lang o matagal po kayong nanonood, no? Kasi po base sa datos po ng YouTube, more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi pa po subscribers. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, no? At saka nagugustuhan po ninyo and you find our videos, our channel interesting, no? And informative. Siguro naman po, hindi naman siguro kalabisan kung ako po'y hihirit po sa inyo ng isang subscribe, share, and like but na-click po no sa ating upang sa mga videos po natin upang sa gano'n ay matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-share po natin sa inyong kaibigan, kababayan, it would be your neighbor o just kakilalang po ninyo na sila din ay may mapulot sa ating mga pinag-usapan. At for all you know, ang pinag-usapan po natin dito ay could be relevant, no? Doon sa kanilang situation at nakatulong po tayo. So, sabi nga natin lagi ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? And of course, kung meron po tayong video, no? Bago, siyempre, para hindi nyo mamimiss, ay pakiclick po ang notification bell. Okay? So, maraming salamat. Okay? So, let us now proceed, no? Dito sa ating topic for today. Okay? Ito pong topic niya to, sulat pusa nito ni @Bals Yen. Okay, yun po ang username po niya, no? Ah, wag na natin banggitin ang full name po niya, full username for privacy purposes. All right? So sabi niya dito, magandang araw po. New subscribers po ako. New subscribers po natin, okay? So na-tsempuhan mo kaagad, no? At saka nasagot po natin ang inyong katanungan at nabigyan po natin daan, no? Dito sa episode na ito, okay? So sabi niya dito, noong 1989 po, may lupang binili ang parents ko, sabi niya. May titulo pero hindi po nailipat sa pangalan ng magulang ko. Hindi po nagpa-survey ang lupa. Alright? So, yung may-ari mismo na pinagbilhan nila ay tinuro at nagsabi kung hanggang saan ang lupa na pinatayuan niya ng bahay. At marami pong mga tanim. Okay? Pero ngayon lang po namin nalaman na yung tinayuan po na pala ng bahay namin ay hindi sakop at labas sa titulo. Alright. Ngayon, yung katabi pong lupa na nakasakop sa tinitirhan namin ay pero wala po silang titulo. Meron po silang deed of sale. Ngayon, gusto po nilang kunin ang lupa. May habol po ba kami sa lupa? 35 years po kaming nakatira at dito at ano po ang maaari naming gawin. Okay, so alam po ninyo, tulad ng ating mga natatalakay, no, itong mga tanong nito common po 'yan, no. Marami po tayong nasagot na, no, sa mga comment sections, no, tungkol sa ganitong situation. At in fact, marami na rin po tayong videos na naisagawa, no, tungkol dito. Okay? So, una, I would like to thank you, no, for subscribing. Okay? Ngayon, sa katanungan mo, ang lakas ng inyo o kahinaan ng inyong ebidensya kasi eventually kung hindi kayo magkakasundo, siyempre po korte po ang pupuntahan nito, no? Una, kung pagbabasehan kasi natin yung batas natin, no, alam ninyo na kayo ay in the first place titulado po yung lupa, okay? 'Pag titulado po yung lupa, no, kahit na hindi pa ito nailipat sa inyo, ay nandun po yung boundaries, no? At saka hangganan ng property ninyo. So, it is ang titulo po is in notice to the whole world, no? Sa inyong pagmamay-ari o pagmamay-ari na nagbenta sa inyo, no?
na yun ay ang kanyang lupa, nandyan yung technical description at ganun din yung boundaries o hangganan. Ngayon, so in other words, you are presumed to know the boundary, the metes and bounds of your property. Ngayon, mali po ang inyong napagtayuan ng lupa, lalo na't hindi kayo nagpa-survey. So, maring you could be considered as tinatawag nating builder in bad faith, no? Kasi hindi kayo nag-exercise ng due diligence. Ngayon, however, isa pong parte din na maaari ninyong gawing tinatawag nating depensa kung sakali man is that you relied on the representation of the owner din na nagbenta sa magulang mo at kung saan itinuro kung hanggang saan ang hangganan ng lupa niya. Okay? So kung saan ay doon kayo nagpatayo ng bahay sa pag-aakala na base sa sinabi ng may-ari ay hanggang doon ang kanyang hangganan. Okay? So that is and considering no na 35 years na po kayong nakatira, no? This could be a valid defense ninyo later on. And in fact, kung hindi po titulado yung lupa na sinasabi ninyong ang hawak lang ng claimant ay deed of sale, okay? Kung hindi titulado yung lupa, ay maaari ninyong gawin itong advantage, no? At sa inyong paniniwala na in good faith kayo at kayo ay nandun, no? Nagpatayo ng bahay in the concept of an owner, in adverse open possession. At the fact na more than 35 years na wala namang gumagambala sa inyo, then you can invoke yung tinatawag nating acquisitive prescription na kung saan ito ay isa sa basihan na magkaroon po ng karapatan ng isang tao na in possession doon sa lupa, no? Na for the last 30 or 35 years, ang sabi ninyo, in the concept of an owner. So, by virtue of acquisitive prescription na prinsipyo, then pwede po kayong mag-apply for titling o i-consolidate po ninyo, magkaroon kayo ng consolidation survey upang sa ganun, pwede po ninyong ma-consolidate, no? Makuha po yung portion ng lupang iyon. Okay? Now, sa ibang parte naman, kung lumalabas na yung may hawak lang na deed of sale, no? Kahit wala pa siyang titulo. Pero kung ang portion po nito, yung mother title, kumbaga, ay merong itong mother title at titulado. Well, in this case, hindi po applicable sa kanya yung tinatawag nating acquisitive prescription. Ang acquisitive prescription po ay applicable lamang yan kung ang lupa ay hindi pa titulado, no? At hindi pa sakop ito sa torrent systems of the Philippines. So, pag titulado po yan, ay hindi po maaari inyong i-invoke yung sinasabi nating acquisitive prescription at maaari kayong mapaalis, no? Doon sa nasabing lupa because mapapatunayan ng inyong kalaban. Halimbawa na you are a builder in bad faith. So, ang builder po in bad faith, bilang builder in bad faith, yung anumang istruktura o tanim na naisagawa doon sa lupa ng may lupa, no? Ay maaaring mapaalis, no? At the expense or at the cost of yung nagpagawa doon na maituturing na builder in bad faith. So, makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer at ipacheck ninyo kung hindi po titulado ba o hindi yung nasabing lupa na yan. Kung hindi titulado, advantage sa inyo yun, and you can invoke yung accusative prescription, no? And of course, siyempre, pag sa ganyan, ay magkaroon po kayo ng asunto o possible na asunto doon sa lupang nakabili kasi meron siyang deed of sale. Pero the fact na for the last 35 years, wala siyang ginawa, no? Wala siyang ginawa. Hindi siya nagprotesta. Ang kanyang karapatan, no, sa ilalim ng batas, no, ay doon sa enforcement of real rights doon sa property niya, no, ay is deemed already what we call the prescribed of naging paso na. So assuming na may deed of sale ang hawak niya, okay? Wala siyang ginawa. Kasi pag may hawak ng deed of sale, you have real rights doon sa lupa na yon. Meaning real rights to enforce whatever is your rights under the law
in that particular land. Kung hindi mo na isagawa ito, yung rights mo to enforce, paano ma-enforce ang rights mo? By filing an action in court, a real action. Meron nun po kayong 10 taon para gawin po ito from the date na nagkaroon ng pilihan. Pag hindi ito na isagawa, that means prescribed na o paso na ang nasabing karapatan at hindi kayo, pag nagpunta kayo sa korte para ipa-enforce yung inyong deed of sale, ay maaaring hindi ito maisagawa dahil ito ay may tuturing nating prescribed na, no, sa ilalim po ng ating batas. In fact, sa ilalim po ng Article 1137 po, no, ng ating Civil Code as amended, ito pong acquisitive prescription, no, ang binanggit natin kanina, is a legal ground para ang isang tao na in possession doon in good faith, in open, adverse, continuous possession, in good faith, no? Or even in bad faith, no? Pag more than 30 years na yan, 30 years and above, no? Which ngayon, nireduce na nga niya sa bagong batas natin to 20 years, ay pwede na pong ma-invoke yung tinatawag nating acquisitive prescription na doktrina sa ilalim ng Article 1137 ng ating Civil Code. Okay? Ngayon, doon naman sa usapin na sinasabi nating prescribed na o paso na, ito po ay maaari sa ilalim po ng ating Article 1141 ng ating Civil Code na nakasaan dito, and I quote, real actions over immovables. Ang ibig sabihin ng immovables, lupa po yan, no? Prescribed after 30 years. So kung wala kayong ginawa, no? Ay doon sa lupa na yan, ay wala rin. Ang inyong pag-file ng action din, no? Yung karapatan ninyo ay hanggang 10 years lang po yan, no? So yan ang magiging situation kung sakali hindi kayo magkasundo ng may-ari na sinasabi mong claimant na deed of sale lang yung hawak. Pero ang pinaka-the best niyan is kung hangga't maaari, you talk it over to yung sinasabi mong neighbor ninyo, may hawak siyang deed of sale, at alamin mo kung ano ba yung kanya talagang status dun sa lupa na yan, no? Titulado ba yung lupa? And then, maybe perhaps you could come out with an amicable settlement, no? Na kung maging unreasonable ang kanyang hinihingi, na tulad ng pagkuha po, no, ng lupa ninyo, at meron na kayong improvements doon, then perhaps that the time na magkonsulta po kayo sa inyong lawyer at upang magkaroon pa po kayo ng tinatawag nating further legal assistance, no? Kung ano po ang nararapat yung mga ibang pang-legal remedies, no, na available po sa inyo sa ilalim po ng batas. Okay? So, I hope na bigyan po natin ng kasagutan, no, ang tanong sa atin ni at Vals Yena. Alright? Maraming salamat. Okay. Bago tayo magpatuloy, pwede po pang makahirit po sa inyo, makapahiram po na yung oras, no? Meron po tayong pinopromote na libro, no? Particularly po, yung ating pong legal handbook, no? A Daily Companion for All, at saka yung handbook of our Bill of Rights, no? Sa ilalim po ng ating saligang batas. Ito pong nabanggit natin mga libro, yung legal handbook po, at saka yung handbook of the Bill of Rights, hindi na po kailangan lawyer po kayo, no? Upang unawaan po ninyo, no, kung ano po nakalagay doon. Kaya po ang title po ng ating libro is Legal Handbook, no? A Daily Companion for Also. Kahit po hindi kayo lawyer, or kahit na kayo lawyer or practitioner, no? These books, these materials could be your handy reference, no, sa ating o sa inyong pag-practice. Okay? Maraming salamat. Okay? Ito pong legal handbook po, no? It contains the extract, no, or the abstract of the laws, no, na applicable po sa pang-ordinary na buhay po natin, no? May kinalaman po sa buhay natin, no? Mula nung tayo ay pinaglihi, pinanganak, hanggang sa nagkaasawa, nagkaroon ng issue sa marriage, birth certificate, at nagkaroon ng hiwalayan, no? Property relation na mag-asawa, support sa mga anak, no, sa mga dependents po natin, issue ng pagpatitulo ng lupa, right of way easement, no, mana, no,
may last will and testament o wala, ano bang karapatan ng isang tao, no? Ah, all this po, no, mga basic po ito ay nandiyan po sa handbook, no? Legal handbook po na it could be very helpful kung mayroon po kayong kopya nito sa inyo pong bahay, sa inyo pong workplaces. Ganon din po yung handbook on our Bill of Rights na kung saan nandito po, no, yung ating karapatan natin sa ilalim ng saligang batas natin in the event na ang ating pong estado ay mag-exercise po sila ang tinatawag natin ah, yung ating yung tinatawag nating inherent powers of the sovereign states, no, katulad niyang uh, the power of yung police power, no, the power of eminent domain na kung saan pag ang estado po, no, ay maaari niyang kunin o i-expropriate yung private property for public use and purpose subject to just compensation. Of course, meron din situation na we might not be able to be to their payment of just compensation in certain cases. And of course, pag ang estado po, no, merong karapatan yan na tinatawag nating the power of taxation. So, and of course, yung police power, pag ang estado po nag-enforce po ng batas po natin, so maapektado po, no, tayo, no, lalo na sa larangan ng criminal ah, ah, cases, no, pag isang tao po ay maring maristuhin ng may warrant o walang warrant, paghalughog po ng ating mga properties, no, with or without search warrant, no, at saka pag ang isang tao pag ay nahuli po, no, ng ating law enforcement officers, no, ano ba ang karapatan ng isang tao under custodial investigation, okay? At dahil digital world na po tayo ngayon, pag ang ating pong electronic gadgets, no, tulad ng laptop, tablets po natin, cellphone, no, or computers po natin, no, ay magamit po ito sa krimen. So, magiging cybercrime po yan. And this could be subjected to different kinds of cyber warrants, no? Tulad po ng pag-issue ng cyber warrant para ma-examine po, no, for forensic examination yung nilalaman ng mga electronic gadgets po natin, and the contents thereof could be ordered by the court deleted or could be used, no, for or against you, no, kung nagkaroon po ng ginamit po ang gadget nito sa krimen. So napakamahalaga na meron po kayong copy sa inyong bahay, sa inyong workplaces ng mga nasabing libro. All the rest po yung ating labor code po natin, labor laws po natin, no? Compendium, this is very helpful reference material sa ating mga HR practitioners, mga labor uh, and public and labor relations practitioners po natin, no? And of course, yung ating corporate law annotated, no? Sa mga panyeros po natin sa corporate world, and of course, yung ating the Code of Professional Responsibilities and Accountability or CIPRA. Ito po ay Bible po ng mga lawyers po natin, no? So, they are all hardbound. So, these books are available po sa Central Books, no? The leading publisher and distributor po of law books in the Philippines. They have branches in Manila, Makati, Mandaluyong, and Cebuan in Davao, okay, and in Quezon City. Now, free delivery po sila if you'll order online, okay? Nationwide po, no? And then, yeah, mga hardbound po ito, no? So, very helpful po, no? Kung mayroon po kayong kopya po nito. Now, you can order online on www.central.com.ph, or yung iba naman po, paki-screenshot na lang po ito, and you could visit their website at makilatis po ninyo kung ano po ang nilalaman ng mga librong nabanggit. Okay? Maraming salamat sa inyong oras. All right? Oh, sa kapapasok pa lang po, no, you can have a replay on this video. Pakiusap lang po, no, if you find our videos interesting and informative, no, wala nang po sigurong mawawala, no. I could ask na isang click lang po, no, subscribe kung di pa ka nakapag-subscribe, share and like po buttons po natin, and of course yung notification bell, upang sa ganun pag may mga replay po tayo, pag may mga bagong videos po tayo, you will be notified at wala po kayong mamimiss, no?
sa ating mga episode. At makinabang din po kayo at matulungan din po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat, lalong-lalo na sa mga walang humpay na pagsubaybay po ng ating mga viewers, subscribers po, no? Alam na po ninyo kung sino kayo, no? Ah, ah, lalo na sa hindi po nag-skip ng mga ads, nagpapadala po ng super chats. Maraming salamat. Alam naman po niyo kung sino kayo, no? Nasa US. Iba-iba pong panig ng mundo na may sa Russia, sa Israel, sa Hong Kong, sa Macau, sa North America, sa Canada, USA, sa West Coast, no? And of course, sa Baguio, ibang parte po ng Pilipinas, no? All over. Thank you, thank you, thank you sa inyong pagsubaybay, no? At suporta po. Because of you ay nagkakaroon po tayo, no? Because of your support ay nagkakaroon po tayo ng motivation pa na ipagpatuloy po ang ating advokasya. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.